Pero EDSA Ortigas kayo, meron na kaagad sinasabi ang QC government, hindi namin area yan. Pangalawa, ang pulis, walang binigyan daw ng permit dyan. So, meron ba kayong permiso dito, Professor, na sa EDSA Ortigas, saan specifically ang inyong convergence point? Yung pong area na malapit sa EDSA Shrine, no? Yung mismong kalsada na nandoon sa harapan ng EDSA Shrine, yun ang nais nating pagdausan ng programa. Nagpadala tayo ng letter requesting for a coordination meeting sa Quezon City Government. Nung mga unang coordination meeting, nakapunta pa tayo. Pero syempre, ang sinabi lang nila doon, hanggat maaari mag-usap-usap yung mga grupo kasi maraming ang ibang nag-file. And then nagpatawag pa sila ng pangalawa. Pero mas ang nandun na yung kabila, yung TPM. Tayo naman, ang public announcement na ng Quezon City LGU ay, yun nga, ibinabato nila yung ating request sa kabilang syudad, sa Mandaluyong. So, kahit may deklarasyon ang ilang police, ilang leader ng police na no rally zone daw ang EDSA Shrine o yung vicinity ng EDSA Ortigas, I think ngayong araw ay magkakaroon pa rin ng coordination meeting with the authorities na nasa kabilang side, sa EPD, sa Eastern Police District. So, we're hoping na magiging maayos yung usapan doon. At na kagaya ng mga nakaraang taon ay rerespetuhin ng pulisya at ng gobyerno ang ating karapatan na magpahayag, lalo pa ito ay 40th anniversary ng EDSA. So napakahalaga nito dahil binibigyan din natin yung panawagan na tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. So hopefully payagan naman. At ang sinasabi naman nga natin, meron o walang permit, nananawagan tayo sa mga taong bayan, pumunta tayo bukas 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas. Marami tayo, sama-sama tayo, hindi nila tayo mapipigilan. Okay. Magpo-programa kayo, anong stage yung gagamitin niyo? Ang nakahanda pong stage ay parang yung usual na truck, malaking truck. May sound system din na pang malalaking kilos protesta. So sana ay ma-set up naman ng maayos. Kaya talagang sinisikapan natin na makipag-usap pa rin ngayon para bukas mas maayos. Tapos ang inaasahan po sa programa ay yun nga yung unang bahagi, ecumenical prayer. And then yung kasunod na bahagi, may pagbabahagi yung mga nakatatanda na veterano ng anti-dictatorship struggle. Ikukwento nila ano yung nangyari noong panahon ng martial law at bakit nakipaglaban mga Pilipino para mawakasan ang batas militar. And then papunta doon sa mga current issues, yung hinaing ng taong bayan, so hindi lang sa issue ng pagpapanagot sa korupsyon, pati ho yung mga hinaing natin kagaya ng dapat ay mawakasan na ang kahirapan, may ibaba na o mabawasan ng buwis, mas maging maginhawa sana ang buhay ng Pilipino. So kasama po ito mga economic issues. At ang huling bahagi, mga kabataan naman ang magsasalita. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!